Habang walang masabi si Mingdi, sinabi naman ni Chusho na bakit hindi daw siya yakapin ng kanyang master. Ang eksena ay nalipat kay Ifan, natuwa din siya nang makita na may nakatagong treasure nga daw talaga sa librong ito. Nang makita niya ang nakasulat na hindi siya pwede maglakbay mag-isa, bigla namang napaisip si Ifan kung ano nga daw ba ang kanyang gagawin. Ilang sandali pa, si Ifan at si Lingyun ay nakarating na sa lugar. Si Ifan ay iniisip na sigurado daw na magkakaroon ng malaking pasasalamat sa kanya si Lingyun matapos nilang makuha ang treasure. Kaya naman gagamitin niya daw ang oportunidad na ito para magkaroon daw ng utang na loob sa kanya si Lingyun. Si Lingyun ay sinabi na hindi na daw masama ang kanilang ginagawa sa paghanap sa treasure. Iniisip din ni Lingyun na wala na siyang pakialam sa pagiging holy son ni Chusho dahil kapag yumaman na daw siya dahil sa mga treasure, tatapak-tapakan niya daw ulit si Chusho balang araw. Matapos makapasok ng dalawa, napansin naman nila na mukhang may kakaiba daw sa lugar na ito. Ilang sandali pa, si Ifan ay lumabas na mula sa butas. At sinabi na puro traps lang daw ang nasa loob ng butas na ito. Iniisip din ni Ifan na mabuti na lang may teleportation technique siya. Humingi din siya ng pasensya kay Lingyun dahil sa hindi niya na daw nagawang mailigtas ito. Si Ifan ay nainis dahil sa maling impormasyon na ibinigay ng Heavenly Silk sa kanya. Mula sa yun siya nalaman ng dalawa na namatay na daw si Lingyun. Ang disciple na si Hong Ying ay sinabi na si Ifan daw ang kasama nito na pumasok sa isang delikadong lugar. Dahil sa dami daw ng traps sa lugar ito daw ang ikinamatay ni Lingyun. Napansin ni Hong Ying na hindi maganda ang kalagayan nito. Ang ating bida naman ay napansin ang pangyayari at pinansin ang dalawa. Ang lalaki naman ay sinabi na ang magandang balita daw para kay Chusho at ito ay ang pagkamatay daw ni Lingyun. Dahil sa pinapakitang kalungkutan ni Chusho sa pagkamatay ni Lingyun. Napansin naman daw ito ng lalaki na napakapeke daw ng reaksyon ni Chusho. Ang birdie naman ni Chusho ay sinabing mukhang babae daw ang lalaki. Kaya naman mukhang hindi daw niya masikmura ang pagkamatay ni Lingyun. Ang lalaki naman ay nagulat dahil sa pang-iinsulto ng isang sisiw sa kanya. Ang lalaki ay may ibinatong matulis na bagay na ikinagulat naman ng sisiw. Matapos ang ginawang pagsagip ni Chusho sa sisiw, iniisip naman ng lalaki na gusto niya daw sana ipahiya ang ating bida sa pagpatay ng sisiw nito, ngunit hindi niya daw akalain na kaya daw palang masalo ni Chusho ang kanyang atake. Nang makita ng lalaki ang sandata niyang bumaon sa likod niya, hindi siya makapaniwala at iniisip na kung kailan pa daw lumakas ng sobra si Chusho. Dahil sa pagbalak nitong patayin si Taimi sa kanyang harapan, tinanong naman ni Chusho na sa tingin daw ba ng lalaki na madali lang siyang matatalo nito. Ang lalaki ay patuloy pa ding naiinis, ngunit si Hong Ying naman ay sinabi na baka malate si Chusho, kaya naman magpatuloy na daw sila sa seremonya. Si Chusho ay biglang nakatanggap ng mensahe mula kay Mingdi na gustong makipagkita sa kanya. Si Chusho ay nagpaalam na sa dalawa dahil may pupuntahan pa daw si Chusho. Ilang sandali pa ang ating bida ay nasa lugar na ni Mingdi at tinanong kung anong kailangan nito sa kanya. Si Mingdi ay may ibinigay na kasuotan na isuot daw ni Chusho bago ito humakbang sa Heavenly Ladder. Si Chusho naman ay sinabi na mukhang nag-aalala ang kanyang master sa kanya. Ngunit si Mingdi naman ay sinabi na ayaw niya lang daw mapahiya sa iba dahil sa pagkamatay ng kanyang disipolo. Ang ating bida ay muli na namang hinawakan sa bewang si Mingdi. Habang nagpapasalamat si Chusho, sinabi niya din na susuklian niya daw ang kabaitan ng kanyang master. Nagtaka naman si Mingdi kung ano nga daw ba ang ginagawa nito sa kanya. Si Mingdi ay sinabi na mahuhuli na sila sa seremonya, kaya naman wag na daw ituloy ni Chusho ang kanyang binabalak. Si Mingdi ay may ibinatong scroll sa ating bida. Matapos makita ang mga pangalan sa papel, sinabi naman ni Mingdi na ito daw ang mga makakalaban ni Chusho na humamon sa kanya. Dahil sa ginagawa ni Mingdi para sa kanya, sinabi naman ni Chusho na mukhang mahal na daw siya nito, ngunit sinungitan lang naman siya ni Mingdi. Ang eksena ay nalipat na sa lugar ng seremonya. Si Chusho at ang kanyang master ay dumating na din sa lugar. Matapos makita si Mingdi, namangha naman ang mga tao sa kanyang kagandahan. Ang matandang lalaki ay sinabi sa kanyang disipolo na si Chusho daw ang makakalaban niya. Habang namamangha ang matanda sa kagandahan ni Mingdi, ang disipolo naman nito na makakalaban din ni Chusho ay sinabi na wala na daw pag-asa ang matanda. Mula sa Unlimited Blade Realm naman ay si King Feng ang makakalaban ng ating bida dito. Ang maliit na lalaki naman na ito ay si Hao, isa din sa makakalaban ni Chusho. Ang lalaki naman ay sinabi na magsisimula na daw ang seremonya at ang Holy Son naman daw ay kailangang maglakad sa Heaven Stairway. Si Suzy ay bigla din naman gumamit ng formation at gumawa ng self-inspection bridge.
Si Chusho ay humakbang na dito, habang mula sa background naman ay sinabi na mahuhulog daw ang ating bida kapag may masama itong hangarin sa kanyang puso. Habang naglalakad ng walang hirap bigla naman siyang nahinto, at ito ay dahil sa guguluhin daw ng bridge ang isipan ni Chusho. Kaya naman mahihirapan daw ang ating bida na magpatuloy kung sakaling mahina ang kanyang pag-iisip. Si Chusho ay naalala ang nakaraan habang tumatakbo silab dalawa ni Hongyi at hinahabol ng iba pang cultivator. Matapos makalayo ng dalawa, nagpahinga naman muna sila. Si Chusho ay nagpasyang kailangan niyang lumakas upang hindi na raw siya makaranas ng ganitong kahihiyan. Si Hongyi naman ay sinabi din na sasamahan niya daw si Chusho sa kanyang plano. Naaalala naman ni Chusho ang mga sinasabi ni Hongyi noon. Habang nag-aalala si Taoyao, pati naman si Mingdi ay hindi alam kung bakit napahinto ang ating bida. Si Chusho ay naalala ang huli nilang pamamaalam ni Hongyi at iniisip na 50 years ago na daw pala simula noong araw na yon. Si Chusho ay nagsimula muling maglakad. Matapos ang kalahating oras na paghinto nagulat ang mga tao sa background dahil ang ating bida ay walang hirap na umabante. Si Mingdi naman ay iniisip na malamang naalala daw ni Chusho ang kanyang malungkot na nakaraan bago ito magpatuloy sa paglalakad. Napansin ni Mingdi si Taoyao na nag-cheer kay Chusho. Kaya naman tinanong ni Mingdi kung may gusto nga daw ba ito sa ating bida. Si Taoyao naman ay nagulat sa tanong at sinabi naman na gusto niyang maging kasintahan sa hinaharap si Chusho. Si Mingdi naman ay hindi daw pumapayag na makapagpakasal ang dalawa dahil maliit daw ang kokomelo ni Taoyao na ipinagtaka niya naman. Tinanong ni Taoyao na kung bakit hindi pumapayag ang kanyang master. Ngunit sinabi naman ni Mingdi na basta makinig na lang daw si Taoyao sa kanya, habang iniisip na sa kanya lang daw si Chusho. Si Mingdi ay gumamit ng kapangyarihan, at sinabi sa isipan ni Taoyao na hindi isang mabuting tao si Chusho, na ikinagulat naman ni Taoyao. Nainis din siya sa kanyang master Mingdi, at sinabi na sinisira ni Mingdi ang pangalan ni Chusho sa kanya, upang hindi daw sila makapagpakasal sa hinaharap. Kaya naman sinabi ni Taoyao na sumusobra na daw ito sa mga sinabi ng kanyang master kay Chusho. Si Mingdi ay nagtaka kung bakit daw hindi naniniwala si Taoyao sa kanya. Sinabi naman ni Taoyao na naniniwala siya sa kanyang master Mingdi, ngunit mas pinaniniwalaan niya daw ang ating bida na si Chusho. Si Mingdi naman ay nagtampo at sinabing pareho daw silang dalawa ni Chusho na mga rebeldeng disipolo. Pinaliwanag naman ni Taoyao na isang mabait na tao si Chusho dahil maging sa ibang mga sekta ay hinahangaan at nirerespeto daw ang ating bida. Habang patuloy na pinupuri ni Taoyao si Chusho, muli namang sinabi ni Mingdi na huwag daw maniwala si Taoyao sa mga pinapakitang pagpapakitang tao ni Chusho. Sinabi din ni Mingdi na kahit anong mangyari ay hindi niya papayagan na makapagpakasal ang dalawa. Kaya naman huwag na daw itong makipagtalo sa kanya. Muli namang nainis si Taoyao at tinanong kung bakit daw ito ginagawa ni Mingdi sa kanilang dalawa ni Chusho. Matapos ang isang oras na paglalakad sa self-inspection na tulay, nagawa na ni Chusho na makarating sa dulo ng tulay. Ang mga tao naman ay nagulat dahil nagawa ng ating bida na matalo ang mga nakaraang records na mga gumawa nito. Si Tangi naman ay sinabi na hindi naman daw masama ang puso ni Chusho gaya ng sinasabi ni Mingdi. Tinanong din ni Tianjin kung ano nga daw ba kaya ang itinuturo ni Mingdi kay Chusho para maging malakas ito. Habang naiinis sinabi naman ni Mingdi na tinuturuan niya lamang ito sa kanyang libreng oras. Kaya naman nakadepende na lang daw ito sa kung gaano daw kagaling ang ating bida sa pag-cultivate. Ang susunod na gagawin ng ating bida ay kailangan niya akyatin ang hagdan patungo sa tuktok ng kalangitan. Si Tianjin naman ay sinabi na pwede na daw sumali ang mga challenger ng Holy Sun. Ang mga challenger ni Chusho ay pumunta na at sila ay nasa kanyang likod na. Sinabi din ng ating bida na marami-rami daw pala ang kanyang magiging kakompetensya. Napansin ni Chusho ang kambal na nagmula sa Unlimited Blade Realms. Napansin niya din ang tahimik na lalaki. Ang isa naman ay sinabi na nandito lang siya para makilahok ng normal, kaya naman iniisip ni Chusho na masyadong magalang ang lalaking ito. Ang isang lalaki ay tinawag si Chusho. Kaya naman iniisip ng ating bida na mukhang pabida daw ang isang ito. Ang isa sa mga kambal ay nag-umpisa na at sinabing umpisahan na nila ang laro. Ang paunahan patungo sa tuktok ay nag-umpisa na. Habang lumilipad ang iba naman ay gumagapang paakyat. Si Chusho ay napansin na nagpapakitang gila silang lahat, kaya naman hindi niya daw sila pwedeng maliitin. Si Shanggong naman ay sinabi na hahayaan niyang mauna na muna si Chusho dahil sa bandang huli siya lang din daw ang mananalo. Ang ating bida naman ay sinabi din naman na tatapusin niya ang kanilang laban ng mabilis. Dahil sa arogante ni Shanggong ang mga disipolo naman ng Taisu ay nainis sa kanya.
Si Shanggong ay nilabas ang kanyang sandata, kaya naman ilabas din daw ni Chusho ang kanyang sandata. Si Chusho ay napangiti at bigla na lang sumugod kay Shanggong. Ang mga tao naman ay natuwa at nagulat dahil sa bilis kumilos ng ating bida. Matapos masakal ni Chusho si Shanggong, sinabihan niya naman ito na huwag itong mayabang. Bigla niya din itong sinipa na ikinatuwa naman ng dalawang tagahanga ni Chusho. Si Taisuzi ay may ginawa at ginamitan ng kapangyarihan si Shanggong. Matapos mabalibag nito, ang kanyang master naman ay nag-alala sa kanya. Sinabi din ni Taisuzi na ang mambastos daw sa kanilang teritoryo ay hindi niya pinapayagan, kaya naman agad niya na itong tinanggal sa kompetisyon. Muling sinabi naman ni Taisuzi na pwede nang magpatuloy si Chusho. Ang ating bida ay mabilis na nagpatuloy at iniisip na napakadali niya lang daw palang matatanggal si Shanggong sa kompetisyon. Ang dalawang kambal naman ay nakaabang na sa ating bida at sila ay handa na din kalabanin si Chusho. Mula sa background nagtataka naman ang mga nanunood kung magagawa nga daw bang matalo ni Chusho ang dalawang magkapatid na nasa tuktok na ng Hidden Dragon na ranggo. Ang ating bida ay pinuri ang maganda nilang pangalan na si King Feng at Suyui. Nabalitaan din daw ng ating bida ang pagbabanta ng dalawa sa kanyang buhay bago pa makarating ang mga ito sa kanilang lugar. Ang dalawa naman ay sinabi na ang dahilan daw nila ay ang pagkakaroon daw ni Chusho ng kaparehong pangalan sa dating Demon Chu. Si Chusho naman ay sinabi na napakaisip bata daw ng dalawa para magkaroon ng ganitong klase ng dahilan. Ang magkapatid naman ay naghanda na at sinabi na tatapusin daw nila ng mabilis si Chusho. Ang ating bida ay nalaman na ang balak gawin ng magkapatid at iniisip na nasa immortal level na daw ang ginagawa ng dalawa. Iniisip din ni Chusho na kapag mga kamay niya lang ang kanyang ginamit sigurado daw na masasaktan lang siya. Habang pasugod ang dalawa sa ating bida, sinabi naman ni Chusho ang kanyang secret skill at biglang nilabas ang kanyang espada. Sila ay nagkaroon ng matinding laban sa espada, ngunit habang tumatagal hindi na daw masundan ni Suyui ang mga paggalaw ng mga espada ni Chusho. Siya ay tumilapon na dahil sa hindi niya kinaya ang sword skill ng ating bida. Nag-alala din siya kay King Feng dahil sa mag-isa na lang itong nilalabanan ang ating bida. Ang matinding pag-atake ni Chusho ay naiwasan ni King Feng. Habang nagugulat sa nagagawa ni Chusho, sinabi naman ni King Feng na tatapusin nila si Chusho. Habang pasugod si Suyui, sinabihan naman siya ni Chusho na isa itong makulit na babae. Gamit ang hawakan ng espada tinamaan niya ito sa kanyang tiyan, kaya naman ito ay muli na namang tumilapon. Si King Feng naman ay agad nilapitan ang kanyang kapatid para bigyan ito ng healing potion. Mabilis namang sinundan ng ating bida ang kanyang atake, at iniisip na bawal ang kanilang ginagawang pag-recover. Ang dalawa naman ay gumamit ng teknik na pwede daw tumapos sa buhay ni Chusho. Ang paligid ay nagkaroon ng mga kapangyarihan na espada, at ito ay pumalibot sa ating bida. Si Yanyin naman ay napansin ang ginagawa ng magkapatid. Pati ang mga manunood ay nagulat sa ginawa ng magkapatid, at inaakala na katapusan na ni Chusho. Ang ataking ginagawa ng magkapatid ay ang Clear Wave Sword Song. Si Chusho naman ay napangiti na lamang dahil sa may kapangyarihan daw siya na kayang masurvive ang ataking ginagawa ng magkapatid. Si Chusho ay nag-umpisa na ding gumamit ng kanyang kapangyarihan. Sinabi niya din na talo na daw ang magkapatid dahil sa kanyang gagawing pag-atake. Ilang sandali pa nagkaroon ng matinding pagsabog sa kinaroroonan nila. Si Suyui ay malubhang nasaktan sa atake, kaya naman ang mga manunood sa paligid ay muli na namang nagulat sa pinakita ni Chusho. Mula sa paligid ni Chusho ay may gintong aura na lumalabas. Dahil dito iniisip naman ng dalawang master na kung may ancient body nga daw ba si Chusho. Ang magkapatid ay nakagawa na ng barrier sa pag-atake ni Chusho. Si King Feng ay sinabi na panandalian niya lang mapipigilan ang ginagawa ni Chusho, kaya naman lumayo na daw ang kanyang kapatid sa laban. Si Suyui naman ay sinabi na hindi siya makagalaw. Sinabi din ni Chusho na wala daw ang pwedeng makataka sa kanya. Muli na namang sumugod ang ating bida, at iniisip na unahin si Suyui. Nagawang makalusot ni Chusho sa barrier, at balak ng umatake sa babaeng may malalaking kokomelon. Gamit ang kanyang Emperor Punch, sinuntok niya na ito sa pagmumuka. Si King Feng ay nainis sa ginawa ni Chusho, ngunit mabilis naman na itong sinipa ng ating bida. Ang mga tagahanga naman ni Chusho ay namanghana naman dahil nagawa nitong matalo ang dalawang magkapatid. Si Yifan naman ay nakikita ang laban at nakakaramdam din ng kaba habang pinapanood ang laban. Ang master naman ng Unlimited Blade Realms ay lumapit kay Mingdi at tinanong kung bakit hinahayaan ni Mingdi na maging ganito karahas ang kanyang disipolo. Si Mingdi naman ay sinabi na balak daw patayin ng magkapatid si Chusho, kaya naman ayos lang daw kung tinanggalan ni Chusho ito ng mga cultivation.
Pati si Tao Yao ay tinanong ang pambubuli ng master. Sinabi niya din na kapag nagsanay daw muli ang magkapatid maaari daw ulit nilang maibalik ang kalahati ng kanilang lakas. Si Mingdi ay sinabihan ang master na maupo na lang daw at manood. Si Xiaoran naman ay nasa lugar din at sinabi na napakagaling daw talaga ni Chusho. Sinabi niya din na gusto niya daw talaga ng malalakas na lalaki. Si Tao Yao naman ay sinabing lumayo si Xiaoran sa kanyang senior brother Chusho. Sinabi ni Xiaoran na isang gwapo at malakas na lalaki si Chusho. Kaya naman hindi na daw nakakagulat kung maraming magkagusto na babae sa kanya. Si Mingdi naman ay nakikita ang pagtatalo ng dalawa at hindi niya daw akalain na naging sikat na daw pala si Chusho sa mga babae. Si Tao Yao ay tuluyan ng nainis at sinabing tatapusin niya si Xiaoran, ngunit sinabihan naman siya ni Mingdi na pigilan niya ang kanyang sarili. Si Mingdi ay pinigilan ang dalawa sa nangyayaring agawan kay Chusho. Kaya naman sa isipan ni Mingdi siya ay naiinis na at gusto nang bulpihin ang ating bida. Si Chusho ay nangangati ang kanyang ilong kaya naman napaisip siya kung sino naman daw kaya ang pinag-uusapan siya. Ang ating bida ay napangiti na lamang at iniisip kung sino naman daw kaya ang susunod niyang makakalaban. Ang system ay nirekomenda na tapusin niya na ang kalbong cultivator, kaya naman iniisip ni Chusho na nakadepende daw ito kung gusto siyang labanan nito. Ang kalahating kalbo ay napalingon at iniisip na masyadong delikado si Chusho, kaya naman hindi daw siya sigurado kung lalabanan niya nga daw ba ito. Matapos magkatitigan ng dalawa, napagtanto naman ni Chusho na ayaw siyang kalabanin ng kalahating kalbo. Ang isang natitira naman ay nakipag-usap kay Chusho gamit ang telepathy at sinabing hindi siya kalaban ni Chusho dahil sa una pa lang daw ay ayaw niya na daw ng karahasan. Si Chusho ay iniisip na siya ang pinakamalakas na natitira sa kanilang tatlo, kaya naman normal lang daw na ayaw nila siyang labanan. Kaya naman ang natitira na lang daw na dapat gawin ay ang pag-akyat sa pinakatuktok ng hagdan. Si Tai Suzy ay may napansin at sinabi na may hindi inaasahang bisita ang kanilang banal na lugar. Si Tai Suzy ay tinanong kung anong ginagawa ng unggoy sa lugar na ito. Ang nilalang na ito ay isang master ng Tianyao Real Monster. Sinabi din ito na mapagmasid daw talaga si Tai Suzy. Mula sa may seremonya, tinanong ni Suzy kung hindi daw ba natatakot ang unggoy na kung hindi ito makalabas ng matiwasay matapos nitong pumunta sa loob ng kanyang teritoryo. Ang unggoy naman ay sinabing hindi siya natatakot at sinabi niya din na hindi siya naniniwala na walang masamang plano si Tai Suzy sa pagsasagawa ng seremonyang ito. Si Tai Suzy ay sinabi na kung may plano man siya ay wala na daw magagawa ang unggoy sa bagay na ito. Ang unggoy ay sinabi na hayaan ni Tai Suzy na sumali ang kanyang disipolo sa pag-akyat sa hagdan. Kapag nanalo daw ang kanyang disipolo, ay kailangan daw sabihin ni Tai Suzy ang kanyang plano. At kung sila Tai Suzy naman daw ang nanalo, ay ibibigay niya ang hinihiling nitong kapalit. Sinabi naman ni Tai Suzy ang mga treasure na gusto niyang makuha, kaya naman si Mingdi ay napaisip na ang lahat ng sinabi ni Tai Suzy ay ang mga kailangan ni Chusho na item. Ang unggoy naman ay sinabihan na ang kanyang disipolo upang labanan at talunin si Chusho. Ang babaeng ito ay ang Butterfly Empress at agad niya namang sinunod ang gusto ng kanyang master na unggoy. Habang pataas ng pataas ang nararating ng mga kalahok, ang ating bida naman ay iniisip na nararamdaman niya na daw ang matinding pressure sa mataas na bahaging ito. Ang ating bida ay iniisip na akyatin ang pinakamataas na bahagi at doon mag-breakthrough. Ngunit pinayuhan naman siya ng sistem na delikado ang gagawin niya at pwede niya daw itong ikamatay. Mula sa likod ng ating bida ay dumating na ang Butterfly Empress. Tinanong niya din kung sino nga daw ba sa kanila si Chusho. Kaya naman ang lalaki ay sinabi sa ating bida na mukhang hinahanap siya ng babaeng ito. Ang lalaki ay pinagmasdan ang hubog ng katawan ng Butterfly Empress at tinanong ang ating bida kung may ginawa daw ba itong kababalaghan sa babaeng ito. Ang lalaki ay iniisip ang pangyayari na nakakatakot, kaya naman si Chusho ay iniisip na mukhang nabaliw na ito. Si Chusho ay tumalon na ng malakas at ang babae naman ay sinabi na tatapusin niya ng mabilis si Chusho. Uuwi din daw siya sa kanila ng may maraming pagkain dahil sa reward na matatanggap niya sa pagtalo sa ating bida. Matapos tumama ang malakas na pag-atake, napansin naman ni Chusho na napakalakas daw ng babaeng ito. Ilang sandali pa nakilala na ni Chusho ang babae bilang Butterfly Empress. Nabalitaan niya din daw na barbarian at isang Butterfly Lord ang naging mga magulang nito. Dahil sa naging pinaghalong lahi ng babaeng ito, iniisip naman ni Chusho na tamang-tama ang lahing ito para magkaroon ng magandang karakter sa laban. Matapos mahawakan ni Chusho ito sa paa, ibinalibag niya naman ito.
Ang Butterfly Empress naman ay namangha at sinabing hindi siya nadismaya sa kayang gawin ni Chusho. Matapos gumamit ng mga ilusyon, napagtanto naman ng ating bida na gusto siyang malito ng kanyang kalaban. Matapos niyang makita ang mga malalaking kokomelon, agad namang sinunggaban ito ng ating bida, na ikinagulat naman ng Butterfly Empress. Dahil sa ginawa ni Chusho ito ay nagalit na. Habang humihingi ng tawad si Chusho sa kanyang ginawa, bigla naman na siyang sinampal ng malakas. Matapos mapabagsak ang ating bida, nakita niya naman ang kalangitan sa dambuhalang babae. Muling umatake ang Butterfly Empress at nagawa naman itong maiwasan ni Chusho. Ang pag-atake ng Butterfly Empress ay nagpatuloy, ngunit hindi naman siya tumatama sa ating bida. Ang dalawang tagahanga naman ni Chusho ay iniisip na mukhang matatalo na ang kanilang idolo. Pati ang dalawang may pagtingin sa ating bida ay nag-aalala sa kalagayan nito. Si Mingdi naman ay natatakot dahil baka mawala si Chusho sa kanya at kunin na ng babaeng makakatalo sa kanya. At iniisip na baka magustuhan nito ang ginagawa sa kanya ni Chusho. Ilang sandali pa sila Taoyao ay nagulat dahil sa ginawa ni Chusho na paninilip sa babaeng kalaban niya.